20 taon ang lumipas. Si Shen Mei, na ngayon ay may-ari ng isang karinderya, kasama ang kanyang anak na si Shen Han, ay namumuhay ng payapa at masaya. Xiao Han, ihain mo na ang pagkain. Sige. May isa pang order. Sir, ang beer nyo. Dagdagan ng isang upuan. Sige. Table 9. Table 13. Sir, waiter, kuha ka ng isang bote ng alak. Ang galing. Table 17. Ate, pakiusap. Sagipin mo ako, ate. Hoy, te, ano nang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Masama kang tao. Tulungan niyo ako, hindi ko siya tatay. Masama siyang tao. Tama na yan. Uwi na tayo sa bahay. Bitawan mo ako. Masamang tao ka. Hindi ko siya tatay. Masamang tao siya. Pasaway ka man. Huwag kang magbibiro ng ganyan. Paumanhin po sa inyong lahat. Ito po ay ang babaeng nakatalaga para sa anak ko. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Paumanhin po. Tara na. Wala akong kinalaman sa kanya. Gusto nila akong atali at dalhin. Kuya, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Pwede ba? Pakiusap. Maniwala ka sa akin. Kuya, ako ay estudyante ng Fengcheng University. Estudyante ako. Kuya, pakiusap. Sagipin mo ako. Pwede ba? Sagipin mo ako. Kuya. Hindi pwede. Shenmi, kapag kumilos ka na, ang buong lungsod Feng ay tiyak na magkakagulo. Hindi pa nakakapagtapos si Xiao Han. Hindi mo siya pwedeng idamay sa gulo. Bitawan mo ako. Huwag kang alis. Sabi mo, asawa ng anak mo siya. Kailan naman, ang kanyang karawan? Sino bang nakakaalala ng ganoon kadetalyado? Ate, ako ay isang freshman sa Universidad ng Fengcheng. Masasamang tao sila, maniwala ka sa akin. Tunay ang kanyang student ID. Estudyante siya ng Fengcheng, talagang hindi siya yung sinasabi mong child bride. Kakalabas lang sa balita sa Feng City, yung kaso ng babaeng nakakadena. Kayong mga masasamang tao. Nang ahas pa kayong gumawa ng kalokohan sa panahong ito. Masasamang tao ang mga ito. Ito talaga ang masasamang tao. Sila ang pinakamasama. Huwag ninyong palabasin. Talagang hindi natin sila pwedeng. Payag ang umalis dala siya. Sino ang maglakas loob gumalaw? Umupo ka. Ako ay mula sa Jiangcheng District, Feng City. Ang kanang kamay ni Fei, si Blackie. Sino ang maglakas loob humawak sa akin? Kayo. Ano ba ang tinakatakot ninyo sa kanya? Babae, kung gusto mong magpasikat, dapat may kakayahan ka. Natatakot sila sa iyo. Pero hindi ako. Kung ngayon ay gusto mong dalhin siya, dapat mo munang tapakan ang katawan ko. Hindi ka takot mamatay, ha? Sige, gagawin ko yan para sa'yo. Tumigil ka. Ano, babae? Gusto mo rin magpasikat? Wala akong time para sa mga problema mo. Tita, nanay, mga masasama sila. Hulihin ang mga masasama. Trabaho ng mga security guard. Wala ito sa atin. Pero, Wala kang ginagawa. Magtrabaho. ate, huwag. Iiwan mo ako mag-isa. Ate. Hindi mo pa nakikita? Walang tutulong sa'yo. Kapag nahuli, tanggapin mo. Ang may-ari ng tindahan, talagang hindi maganda. Parang matapang. Sa critical na moment, nagpabeya. Hindi ako marunong ng martial arts. Kung hindi, matagal na. Brotherly, hindi ba nag-practice ng boxing? Bakit ka natatakot? Hindi ka sumasali? Nag-practice ako ng boxing. Yun nga, para sa kalusugan, hindi para sa laban. Uminom lang ng beer. Uminom. Maraming problema. Nanay, narinig mo. Tinutokso nila tayo, ang backbone. Mahalaga? Makatiis ka. Hindi ako makatiis.
Hindi ko hahayaan yun. Ang babae ay dadalhin ng masasama. Kung magulo ka pa, huwag mo ako tawaging nanay. Nanay, bakit mo ginawa yan? Sa normal, hindi ba? Masyadong maluwag sa iyo. Kaya nagiging matigas ang ulo mo. Gusto magpasikat. Noong hindi ako nakaranas, okay lang. Ngayon, ang mga tao, nandito sa harap ko. Hindi mo ako pinapayagan. Tapos sinasabi mo nagpapasikat ako. Bakit hindi mo maintindihan? Tita Lee ang simo. Dahil sa paghuli, nagalit ang masasama. Ang panganay na anak ay namatay. At siyalan. Ang anak niya, paano nabulag hindi mo naalala? Hindi ba? Nag-retire ako sa mundo ng krimen for 20 years. Para sa ano talaga? Bakit hindi mo maintindihan? Interesante. Talagang interesting. Babae. Sinasabi mo ang mga dahilan. Hindi pa natatakot? Little girl. Kahit na ang nanay mo ay nagsabi ng marami. Maniwala ka? Ngayon, ako, pati ikaw ay kinidnap. Hindi siya makapagsalita. Anong tingin mo? Ayaw mo? Pinapalayas ko na kayo. Ano pa ang gusto mo? Dapat diretso na lang ako. Kasalanan mo. Kasalanan ng anak mo. Sabi niyo masasama kami. Ngayong araw, marami akong oras. Hindi ako alis. Mga kasama, dalhin ninyo ang babae. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Magbigay ng lugar. Bitawan mo ako. Hawakan ng babae. Bitawan mo ako. Ano ang gagawin mo? Ano, bata? Hindi mo nakikita? Mainit ang ulo ko ngayon. Kailangan kong magpalamig. Tao, kung magulo ka sa ibang lugar, wala akong pakialam. Pero kung gagawin mo, sa stall ko, ito ay, hindi ako bibigyan ng pagkakataon. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon. Mga kasama, Sir Aninyo. Umalis. Ngayon, wala na ang mga tao. Kayong dalawa. Kayong dalawa lang ang natira. Hindi pa ako nakapaglaro ng mag-ina. Ngayon ang pagkakataon ninyong dalawa. Wala na talaga. Nanay, hanggang kailan pa? Magtitiis ka. Bata, hindi mo pa nakikita? Kahit pumatay ako ngayon, ang gagawin ng nanay mo, magluhod at humingi, huwag siyang idamay. Dahil mabait ako, hindi ako papatay. Maawa lang ako sa inyo. Bitawan mo ako. Hanggang kailan pa? Magtitiis ka. Huwag. Nanay. Dapat mabait ako sa'yo, pero hindi na kailangan. Bigyan mo ako ng gamot. Ipapainom ko sa'yo. Nanay. Boss, tama na. Kung lulunin ng lahat, mamatay ang tao. Laro lang. Pag namatay, kukuha ng iba. Hawakan ng dalawang babae. Pagkatapos kong magpakasaya sa babae, saka sa kanila. Ang reyna ng Feng City. Bumalik na ako sa eksena. Ma, sa wakas, naunawaan mo na. Hindi na ako makakapagpigil pa. Wala nang dahilan para magtimpi. Tumayo kayong lahat. Kayong dalawa, sumabay kayo. Sa likod. Anong takot? Tugod. Ma,
Huwag ninyo akong patayin. May malakas akong backer sa likod ko. Malaking sandigan. Ano iyon? Kapag nalaman ninyo, mabibigla kayo. Si Qin Tianming. Si Ginoong Qin. Si Qin Tianming. Ano? Narinig mo na ang pangalan ni Ginoong Qin. Hindi ka na makakagalaw sa akin, di ba? Sa buong buhay mo, magbayad ka ng utang na loob. Nen, ano nang ginagawa mo? Tumayo ka. Tita. Ate. Talagang hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, ako ay, huwag mong isipin yan. Iniligtas ka namin, hindi para maghintay ng kapalit. Tama. Halika, maupo ka muna. Titimplahan kita ng tubig. Okay ka na ba? Bukas ng umaga, ihahatid kita pabalik sa eskwelahan. Kung aalis na ako, paano kung hanapin kayo ng mga yun? Tita, ang mga masasamang yun, malalakas sila. May mga nasa likuran sila. Paano kung sila ay bumalik para mag-higanti? Nen, huwag kang mag-alala. Maayos kang bumalik sa klase. Ingatan mo ang sarili mo. Hindi ka nila hahanapin. Ako lang ang hahanapin nila. Tita, ang kinakatakot ko ay nahanapin nila kayo. Mas lalo kang hindi dapat mag-alala. Dahil may mga taong naghihintay para guluhin ako. 20 taon na silang naghihintay. Bababa na sa larangan si Ate Won. Para sa kasalukuyang, pinuno sa ilalim ng Feng City na si Qin Tianming. Malaking bagay ito. 20 taon na ang nakalipas, si Ate Won at si Qin Tianming ay may masamang relasyon. Si Shen Han ay ang anak nilang dalawa. Siyam na yun gua. Paano mangyayari yon? Siyam na yun gua. Baka naman. Talagang hindi ako tinutulungan ng langit. Boss Qin. Lahat ng mga boss sa Feng City ay narito na. Mabuti. Magsimula na tayo. Narito na ang lahat. Ang dahilan kung bakit kayo tinipon ngayon ay para sa isang bagay lang. Si Ate Won mula 20 taon na ang nakalipas. Ang ate noong 20 taon na ang nakalipas. Nagbalik na siya. Qin Tianming, sabihin mo na lang ng diretsyo. Kung gusto niyong salubungin ang pagbabalik ni ate, o gusto niyong kalabanin siya, Kung saan kayo pupunta. Nasa inyo na yan. Pero, paalala lang. Si Shen Mei ang unang sumira sa kasunduan. gago. Kayong mga unang gumawa ng kalokohan. Tapos pinilit ninyong gumanti si ate. Tapos ngayon, kayo pa ang may ganang magsalita. Ikaw, Qin Tianming, dito sa Feng City, pinuno ka na ng mahigit 20 taon. Tingnan mo kung gaano kagulo ang Feng City. Matapang ka bang sabihin, wala kang kinalaman sa mga maruming gawain. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Dahil sa respeto, kaya kayo tinawag dito. Huwag kayong masyadong magmalaki. Huwag naman kayong mag-away agad. Liang Shi. Nagpapanggap ka pang mabait? Narinig ko. Noong 20 taon na ang nakalipas, ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ni Shen Mei noon. Hoy! Sabihin mo nga, anong maitutulong mo kay Shen Mei ngayon? Pinatay ang anak mo dahil doon ang asawa mo. Sinasaktan ka, hindi ka man lang lumaban. Anong silbi mo pa sa mundo? Matanda ka na. Makinig kayong lahat. Tanungin ninyo ang sarili nyo. May teritoryo pa ba kayo? Nakakasingil pa ba kayo ng protection fee? Sino sa inyo ang makakapantay sa akin? Paano kung kasama kami? Kung ayaw nyong makipaglaro, babagsakin natin ang lamesa. Tama na. Alam kong iba-iba ang iniisip nyo. Ayos lang. Bibigyan ko kayo ng oras para mag-isip.
Para sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Ginoong Qin, paalala lang sa iyo, kung makakasundo mo ng maayos si ate. Kinikilala ka pa rin namin. Pero kung maglalakas loob kang gumalaw, ang pwesto mo bilang pinuno ng Feng City, hindi magtatagal. Masamang babae. Kung hindi mamamatay si Shen Mei, ang Feng City na ito, hindi gagaling. Sige na. Masyado kang mainit ang ulo. Hindi ko naman sinabing kalabanin si Shen Mei. Ginoong Qin, ano ba ang ibig mong sabihin? Mas mabuting magkaayos kaysa magkaaway. Maghanda ka ng pera. Hindi dapat bababa sa 1,000,000. Para saan ang ganoong kalaking pera? Siyempre, una ay pakiusap pagkatapos ay dahas. Kung kukunin niya ang pera at aalis, ayos lang ang lahat. Kung hindi, may backup plan tayo. Lin Jichu. Gaya rin niya, isang alamat na matagal nang nagtatago. Pero sa pang-araw-araw, si Lin Jichu ay nagpapakita bilang isang propesor sa universidad. Siya ay tagahanga rin ni Shen Mei. Ginoong Lin, kailangan bang magdamit ng ganyang kapangit? Ano ba ang alam mo? Ito ang tinatawag na amoy aklat. Matagal na akong nagretiro sa mundo. Propesor na ako ngayon, ha? Ang bango ng tiyan na to, tikman mo. Ate May, Xiaohan. Narinig ko na may nangyari sa Carinderia. Nasaktan ka ba? Jilin, nandito ka na naman. Okay lang ako. Pero nasugatan ang kamay ni Mama. Nasugatan? Saan siya nasugatan? Patanjin nga. Wala, okay lang. Wala, ayun. Xiaohan. Guro mo naman si Gilin. Bakit mo siya pinagtritrip? Walang respeto. Maria, nagbibigay lang ako ng pagkakataon sa inyo. Tingnan mo si Jilin, ang concern niya sa'yo. Nang malaman niyang may nangyari sa'yo, diretso agad siyang pumunta dito. Ay, wala ka bang ginagawa? Bakit di mo samahan? Yung batang yun? Kakaligtas lang niya sa mga masasamang loob. Malungkot na malungkot yun. Sige na, Maria. Si Ate mula sa Jiangcheng. Nagpapakumbaba sa ate. Oy, ang bilis mo namang dumating. Zaichu, umuwi ka muna. May ayusin lang akong usapin dito sa labas. Usapin sa labas? Parang interesante yan. Isama mo ako, mundo. Mukhang interesante yan. Dalhin mo ako, tingnan natin. Ginoong Lin, edukado ka. Sa tingin ko, kaya kong talunin ang 5 katulad mo. Tungkol dito, kami na ni Mama ang bahala. Umalis ka na sa likurang pinto. Maliit pala ang tingin nila sa akin. Ikaw, ang bantog sa mundo. Ate, ikinagagalak kitang makilala. At sino ka naman? Ako si Wo Yuan Fei. Salamat sa tiwala ng mga kasamahan. Tinatawag nila akong Kuya Fei. Kanina, ate, yung itim na lalaking ginawa mong. Alalay ko yun. Nandito ka rin para guluhin kami ni Mama. Hindi. Hindi ganoon. Kabaligtaran. Halika. ₱1,000,000. Para humingi ng paumanhin sa inyong mag-ina. Ang laki naman yan. Sapat na yan para sa 20 taon kong pagtatrabaho. Marami akong pera. Maliliit lang ang mga ito. Bukod sa paghingi ng paumanhin sa iyo, ate. Nais ko ring makipagnegosyo sa iyo. Ngayon, bukod sa humihingi ng paumanhin sa iyo, gusto ko ring makipagnegosyo sa iyo. Isa lang akong nagtitinda ng barbecue. Anong negosyo ang pwede nating pag-usapan? Ito kasing negosyo ko. Napakasimple lang.
Siguradong kaya mo ito, ate. Sabihin mo nga, Iyon ay, nadalhin mo ang anak mo. At umalis sa pang syudad. talagang napakasimple nga nito ah. Sabi ko na nga ba? Napakasimple. Siguradong kaya mo ito, ate. Sayang naman. Hindi ko kaya. Pag-isipan mong mabuti, ate. 1,000,000 ito. Kahit saan ka pumunta, sapat na ito para sa'yo ng ilang panahon. Kahit hindi mo isipin ang sarili mo, ang kapakanan mo. Dapat mong isipin ang anak mo. Hoy, tayo. Mukhang magkasing edad lang tayo, di ba? Tingnan mo ang suot ko. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Kahit simple lang ang suot ko. Pero kahit papaano, mukha akong tao. May mga taong kahit puro mamahaling brand ang suot. Pero sa tingin ko, hindi naman mukhang tao. Ikaw, Ano? Sinabi ko bang ikaw? Bakit ka nagagalit? sige. Mabuti. Mukhang ngayon ay, hindi kayo seryoso makikipag-usap sa akin. Ano? Sa mga masasamang tao tulad ninyo, anong mapag-uusapan? Matagal ko nang sinabi. Kayong mga masasamang tao, hanggat hindi kayo nawawala, hindi ako aalis sa Feng City. Mabuti, kung ayaw ninyong umalis. E di huwag na kayong umalis. Ipapadala ko na kayo sa impyerno. Subukan mo. Ate, alam kong magaling kang lumaban. Pero sa tingin mo ba, hindi ako naghanda ng husto? Mga kapatid, tapos na ang pakikiusap. Oras na para gumamit ng dahas. Ilabas ninyo na ang mga sandata ninyo. Maria. Ako na ang bahala sa mga to. Hoy, tingnan mo ito. Ito, bagay ito sa'yo. Magkano ito? 5 piso. Pwede bang tawaran? 4 na piso. 1 pisong dagdag bawas lang yan. Huwag ka nang tumawad. Panggamot ng anak ko itong kinikita ko. Pwede bang tawaran? O kaya, tumingin ka pa ng iba. Tumingin ka pa ng iba. Babaan ko ang presyo. Halika. Malapit na ako. Huwag mo akong madaliin. May konting problema ako. Lydia, ano? Pumunta ka sa night market. Tinatawag ni Lydia. Kahit saan ka pumunta. Susunod ako. Ibebenta mo pa ba yan o hindi? Sarado na. Sige, sige. Boss, may tumawag sa'yo. May problema daw siya. Shen Mei ang pangalan. May mga nag-aaligid na basura. Ako na ang bahala. Lilinisin ko ang lugar na ito. Hindi. Mag-iiwan ako. Walang makakatulong sa'yo. Ngayon, dito ka mamamatay, mga kapatid. Ipakita ninyo sa kanila. Tapos na ang panahon ni Ija. Bagong panahon na ngayon. Munting gagamba. Talaga namang naglakas loob kang pumunta para guluhin si Iji. Sino ka? Wala ritong entablado. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Sialan, ikaw lang mag-isa. Yiji, huwag kang mag-alala. Paano ako mag-iisa? Mga kapatid, nagmamadali silang pumunta para salubungin ka. Mga kapatid, malugod namin tinatanggap si Ija sa kanyang pagbabalik. Malugod naming tinatanggap si Ija. Ha ha ha. Gusto nyo ba akong patayin sa Keitatawa? Isang grupo ng mga matatanda, mahihina, may sakit at mga lumpo. May artista pa. Mga tol, huwag kayong magpahiya. Itong mga matatandang ito. Patayin ninyong lahat. Mga bes, akala ng mga batang to, hindi na natin kayang humawak ng patalim. Turuan natin sila ng leksyon. Sige na, suntukin siya. Suntukin siya, suntukin siya. Hoy, huwag kang magbibigay ng negative review. Huwag mo talagang ibigay yung negative review. Hintayin mo lang, matapos ko tong isang ito. Padadalhan na kita.
Mga walang kwenta, tumayo kayong lahat, patayin ninyo sila. Ikaw, anong gagawin mo? Lydia, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ito ideya ko. Umuwi ka at sabihin mo kay Kintayanmin. Maghanda siya, maghintay siya. Siya ang bahala ninyo. Hayaan niyo siyang mabuhay. Umuwi ka at sabihin mo kay Kintayanmin. Huwag, Lydia, huwag. Alam ni Shen Mei. Nagag-aantay si Qin Tianming. Sa lalong madaling panahon. Fee. Una si Hilaw, ngayon ikaw naman. Shen Mi. Ang lupit mo. Bukod kay Shen Mei. May isa pa. Ano? Anong sinabi mo? Mayroon pa siyang anak na babae. Anak? Baka akin yon? Siguradong akin yon. Noong nilason si Shenmei noon, ako lang ang nakakatulog sa kanya. May anak na pala. Layangxi. Simulan na natin to. Hindi importante kung mabuhay o mamatay si Shenmei, yung anak na babae. Kailangan kong buhay siya. Afi, magpahinga kang mabuti. Si Qin Tianming ay makapangyarihan sa mundo. Pero nitong mga nakaraang taon, wala pa rin siyang anak. Ngayon, alam niyang may anak na babae na siya. Gagawin niya ang lahat para mabawi ang kanyang anak. Inay. Yung Qin Tianming na yun. Siya ang tunay kong ama, di ba? Xiao Han, ikaw, bakit mo na itanong yan? Tuwing nababanggit ang pangalan niya, iba ang ekspresyon ng mukha mo. Nanay, malaki na ako. May mga bagay na pwede mo nang sabihin sa akin. Malaki na ako. May mga bagay na pwedeng pag-usapan natin. Dalawampung taon na ang nakalipas. Katulad ko ngayong gabi, Cebu Lily. Pumunta ako sa Feng City para mag-aral sa kolehiyo. Ang ganda-ganda ng mga panahong iyon. Tapos, napansin na ako ng mga masasamang tao. Noon, si Lu Heng, ang boss. Ipinagbili ako sa kanyang nightclub bilang hostess. Si Qin Tianming, alipors ni Lu Heng. Para mapilit nila akong sumunod, nilagyan nila ako ng droga. Pinagawa nila ako at si Qin Tianming na magkaroon ng relasyon. Maria. Okay lang. Matagal na iyon. Tanggap ko na, okay lang. Wala ayun. Tungkol naman kay Qin Tianming. Qin Tianming. Ito. Address ito ni Qin Tianming. Sa tingin ko alam na ni Qin Tianming na anak mo siya ngayon. Ilang beses akong nagdalawang isip kung dapat ko bang ibigay sa'yo ang address na ito.
Pero naisip ko, kahit na siya'y isang gago, pero siya pa rin ang tunay mong ama. Dapat mong malaman ang totoo. Dapat ka ring magkaroon ng pagkakataong pumili. Maria. Hahanapin ko siya. Respeto ko ang desisyon mo. Pero gusto kong sabay tayong pumunta. Pero gusto kong sumama ka sa akin para maghiganti sa kanya. Maghiganti? Ikaw, hindi ba talaga pinapansin na siya ang tunay mong ama? Ma, kahit na binigyan niya ako ng buhay, yung pagbibigay niya ng buhay sa akin ay aksidente lang para sa kanya. Hindi ba? Ikaw ang nagpalaki sa akin. Ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa buhay ko. Siya naman ay isang masamang tao na nanakit sa iyo. Kaaway natin siya. Naiintindihan ko na, anak. Ibubuwis ko ang buhay ko para protektahan ka. Huwag kang mag-alala, Maria. Hindi kita bibigatan. CJ. Narinig mo ang lahat? Ako, narinig ko lang ng konti sa labas. Hindi masyadong malinaw. Zaichu. Sa ngayon, mas mabuti na hindi ka na madalas pumunta rito. May nagawa ba akong mali? Narinig mo na ang lahat. Hindi ako angkop na maging asawa. Ako ay hindi dalisay. Anong hindi dalisay? Ate May, sa edad na natin, ano pa ba ang dapat pag-isipan? Umalis ka na. Sige. Kainin mo ito habang mainit. Babali ako bukas. Nagpasya na si Lin Jicho na kumilos. Walang sino man ang papayagan. Nasaktan ng minamahal niya. Boss Lin, tapos na ang ulat. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa Kim Chae-ming at sa Kim Shai Group. Mabuti. Mula ngayon, kailangan nating sila'y tuluyang salakayin. Maria. Sa totoo lang, sa tingin ko, siguro Lin ay mabuting tao rin. Siyempre alam kong mabuti siyang tao. Kaya nga lalo kong dapat siyang paalisin. So natatakot kang madamay siya. Isang maayos na estudyante siya. Hindi niya kailangang makisali sa gulo na ito. Hoy, Ate, tulong. Layang-Xi. Layang-Xi. Ano nang nangyari? Sa Chinuang Grand Hotel, kwarto 303. Tinali nila ako, sabi. Maria, sasama ako sa'yo. Huwag, ikaw na ang bahala sa tindahan. Alam ko ang gagawin ko. Layang-Xi. 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 Xiaomi. Ang tagal nating hindi nakita. Kim Chae-ming, i-release mo si Layang-Xi. Nasa likod mo na nga si Layang-Xi. Layang-Xi. Ikaw, Ate. 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 Paumanhin. Para sa anak kong babae. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Malakas ang gamot. Hindi niya naririnig. Ang lahat ng ipinagawa mo sa akin, ginawa ko na. Nasaan ang anak ko? Ano pa ang gusto mong gawin ko? Ano pa? Kunin mo ang cellphone ni Shenmei. Kunan mo siya ng litrato. Ipadala sa kanyang anak. Bakit hindi mo nalang gawin?
Kung gusto mong ligtas ang anak mo, gawin mo lang ito. Umaga na. Walang sumasagot sa telepono. Wala man lang balita. Xiaohan, Tita Sia, ang aga mo namang gumising. Nasaan ang nanay mo? Hindi pa gumigising. Eto, kaming magkakapatid, nag-dinner, iniuwi namin. Dinala namin para subukan ninyo. nag-dinner kayo kahapon. Sumama ba si Tita Liangxi? Hindi. Yung asawa niya, ayaw siyang pauwiin ng gabi. Sinundo namin siya pauwi. Ibinaba ninyo siya. Paano siya napunta sa Chinuang Grand Hotel? Baka naman. Ma, nanay, Ano nang nangyayari? si Tita Liang ito. Nagtaksil si Tita Liang. Ano? Tita Sia, kailangan kong pumunta ngayon. Chinuang Grand Hotel. Tulungan mo akong bantayan ang food stall. Xiaohan, Ibigay mo ang nanay ko. Talagang yon ang babae. Ang taong yon, walang modo. Gusto mong mamatay. Unang beses kitang nakilala bilang tatay. Ganito ang ugali mo. Wala akong oras para magsayang ng salita sa'yo. Ngayon din, ibigay mo ang nanay ko. Kung hindi, sasaktan kita hanggang ibigay mo. Alam kong magaling kang lumaban. Kung si Shenmei ilagay sa kwartong ito, kahit sino, hindi kayang bantayan. Tingnan mo sa labas ng bintana. Nandoon si Shenmei sa sasakyang yon. Sumang-ayon ka sa kondisyon ko, palalayain ko siya. Kung hindi, kapag umandar na ang sasakyan, Ano ba talaga ang gusto mo? bumalik ka sa akin. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Tuturo sa'yo. Ikaw. Tuturuan mo ako. Para maging masama rin ako. Ang kin group ko ay walang anumang illegal na negosyo. At dito sa akin, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Bawat sentimo na makukuha mo, malinis din yan. Walang illegal na negosyo ang kumpanya mo. Pero hinahayaan mo ang mga tauhan mo na magtangka ng tao. Ang galing-galing mo talaga sa pag-iisip ng paraan. Sabihin mo ang gusto mo. Pero hindi mo maitatanggi na mabibigyan kita ng magandang buhay. Hindi kaya ni Shenmei. Magandang buhay. Ano ba ang ibig mong sabihin sa magandang buhay? Kapangyarihan, katayuan, pera. Di ba yun naman talaga? Hindi mo talaga alam ang kahulugan ng pamumuhay sa mundong ito. Dahil masama kang tao. Tama na. Kapag nag-text ako sa kanila, aalis agad ang sasakyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila. Kapag umalis na ang sasakyan, huling tanong ko na ito sa'yo. Sasama ka ba sa akin? Kung sasama ka sa akin, makukuha mo ang lahat, mabubuhay din si Shenmei. May dapat bang pag-isipan pa? Huwag kang mangarap. Mamamatay na lang ako. Hindi ako sasama sa isang masamang tao na tulad mo. Paandarin niyo ang sasakyan. Dalhin sa labas ng lungsod. Si Shenmei, ilibing ng buhay. Pinabayaan mo ang huling pagkakataon para iligtas siya. Ang nanay mo, ikaw ang pumatay sa kanya. Ang nanay ko. Ako mismo ang magliligtas. Nababaliw ka na. Kung tumalon ka dyan, siguradong mamamatay ka. Maria, 20 taon mo akong inalagaan. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Ano pang hinihintay mo? Sakay na. Bilisan mo. Inay. 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 Tumigil ka. Ihulog mo ang nanay ko. Xiaohan, sakay ka. Emergency. Nasa panganib ang buhay ni boss ngayon. Samahan mo akong sumagip sa kanya. Mga tol, habunin nyo yung van sa unahan. Huwag nyo itong pabayaang makatakas.
Boss Chin, nakapaligiran tayo. Ang daming sasakyan. Buwisit. Saan kumuha si Shenmei ng ganitong lakas? Humanap ng malapit na lupang tiwangwang at doon huminto. Tayo, kahit magukay tayo rito, abutin tayo ng maghapon. Hindi natin siya mababaon. Lane, hindi na kailangang ibaon. May paraan ako para ayusin siya. Una, plano kong hintayin si Shenhan pag uwi niya, tapos ipasok ko kayo. Pero ngayon, mas madali na. Harakin mo sila. Han! Kintayan Ming, masamang tao ka. Nandito siya. Pero kayong dalawa, sa lagay niyo ngayon, hindi mo na siya maaalis. Mama. Mama. Matagal nang nakakabit ang mga pako ng kabaong. Kahit ang mga Diyos hindi makakabuka. Hayop ka. Pwede kayong tumawag ng pulis, o kaya humingi ng tulong. Pero, matagal nang namatay si Shenmei. Wala kang mama na. Ngayon, ako lang ang natitirang kapamilya mo. Hindi. Hindi mamamatay ang mama ko. Hindi. Hindi mamamatay ang mama ko. Mama. Sa ginagawa mong pagbunggo, hindi pa mamamatay si Shenmei, mamamatay ka na. Para sa Shenmei, worth it ba? Shin Tianming. Papatayin kita. Mama. Kung ngayon, hindi ko mabibigyan ng hustisya ang mama ko, hindi na rin ako mabubuhay. Sa susunod na buhay, magiging mag-ina ulit tayo. Anak. Han. Anak. Sugod. Han. 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 Anak, anak. Han. Nanay. Ikaw ba yun, nanay? Sasagipin na kita. Anong hinihintay nyo? Sugod. Sagipin ang nanay ko. Kung magpapatuloy ka sa ganito, maubusan ka ng dugo. Hanggat hindi ko nasasagip ang nanay ko, hindi ako si Suko. Sige na, wala na akong pasensya. Kung gusto mong mamatay, sige, mamatay ka na. Huwag nyo nang patagalin. Patayin!
Maria. Kayong dalawa. Kayong dalawa ang nagdala kay Xiao Han sa ganitong kalagayan. Qin Tianming. Mamatay kang masama. Pinapasahod ko kayo para sa wala. Sige na, atake. Huwag kang gagalaw, Shen Mi, kahit na magaling kang lumaban. Shen Mi, kahit gaano ka kagaling. Makakaiwas ka ba sa bala? Maria. Xiao Han. Umusog ka pabalik. CJ, sa ganitong pagkakataon, ipagtatanggol mo pa rin siya. Binabalaan kita. Ito na ang huling pagkakataon. Kung sasama ka lang sa akin, hindi ko papatayin ang nanay mo. Pero, kailangan ko siyang alisan ng kakayahan. Hindi papayagan ng Feng City na magkaroon pa ng first sister. Kung gusto mong saktan ang nanay ko, kailangan mong daanan muna ang katawan ko. Maria. CJ, mabuti. Wala na palang pag-uusapan. Isang anak na ayaw kumilala sa akin, walang silbi. Qin Tianming. Akala mo ba patay na ako? Ikaw naman, nagmamadali kang mamatay. Na pala. Narinig ko dati, artista ka sa opera, di ba? Yung first sister mo ngayon, ayaw nang gumalaw. Ikaw pa, sa entablado lang. Mga peking galaw lang ang alam mo. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Artista ako sa opera. Ngayon, ituturo ko sa'yo ang isang kasabihan mula sa opera. Peke ang galaw sa entablado. Pero ang pinag-ensayuhan ay tunay na galing. Anong gusto ninyo? Kahit ano pa man. Pamilya tayong lahat. Hindi niyo pwede. Me, ihahatid ko muna kayo sa ospital. Huwag na po, Tia Sia. Umuwi ka muna. Walang magbabantay sa tindahan. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Pero, Boss, Ginang Shen. Kami po ay mga doktor mula sa Haisheng Private Hospital. Narito kami para sunduin kayong dalawa at gamutin ang inyong mga sugat. kailan pa namin tinawag ang ambulansya? Haisheng Private Hospital. Ang pinakamahal na ospital sa Quanfeng City. Hindi kami makakapag-stay dito. May nagbayad na ng medical fees. Sumakay na po kayo. Mom. Ang kakaiba ng sitwasyon. Sino talaga ang? Hindi ko rin alam. Kanina tumawag si Xialan. Sa stall area ay protektado rin. Ano sa tingin mo? Posible na, scheme ni Qin Tianming. Hindi pa malinaw ngayon. Huwag kayong mag-alala. Ako ang inyong doktor, Chu Jincheng. Siya, ang nutritionist na in-assign ng Haisheng para sa inyong kalusugan. Chu, maaari ko bang malaman sino ang tumutulong sa amin? Mga bayani kayo. Ang paggamot sa inyo ay karangalan ng Haisheng. Kaya, huwag kayong mag-alala. Magpagaling lang kayo. Okay, kain na po kayo. May iba pa po bang gusto si boss? Sino ka ba talaga? Hindi ka naman talaga doktor. Nagbibiro lang po kayo, boss. May tattoo ka sa kamay. Gagawin ba iyan ng isang doktor? Pribadong ospital po ito. Sa mga bagay na yan, hindi masyadong mahigpit ang mga patakaran. Dahilan lang yan.
At marunong ka pang lumaban. Boss, ako po ay. Maria, Boss, binibining Shenhan. Nasugatan kayong dalawa, kailangan niyong magpahinga. magpahinga. Parang pagkakakulong lang yan sa tingin ko. Hindi po namin yun ibig sabihin. Malaya po kayong umalis at bumalik. Pero, sabi po ng boss namin, kung may mangyari man sa inyo, pupugutan niya ako ng ulo. Boss ninyo. Sino ba talaga ang boss ninyo? Magpahinga muna kayo rito ng ilang araw. Kapag tapos na sa mga gawain ng boss ko, personal niya kayong pupuntahan. Huwag nang habulin. Maria, Nandito lahat ang mga tauhan nila. Nasugatan tayo ngayon. nanay, talaga, kinakain mo yan. Paano kung hindi ako kakain? Masyadong mabagal ang paggaling. Lalo na hindi ako makalabas. Hindi ka natatakot sa kanila na maglagay sila ng gamot sa pagkain natin. Ang Haisheng ang pinakamagandang ospital sa Feng City. Kung mamamatay ako dito, masyadong malaki ang ingay. Hindi sila maglakas loob. Oo. Nanay, huwag kang magsalita. Ang mga inihanda dito ay pawang, ang mga pagkain na gusto natin. Ang mga pagkain na gusto natin. Talaga bang kakilala? Sir Chin, ang ingay ng paglusob sa buong lungsod, naging masyadong malaki. Naimbestigahan tayo ng mga nasa taas. Nawala ang 12 ng tao. Ngayon, ang mga kapatid sa mga underground chapter, hindi makakilos. At saka, ang Haisheng International, sumakay sa pagkakataon. Sinakop at kinain ang malaking halaga ng assets. Pagkawala, mga 12 ng bilyon, siguro. Ano? Sir Chin, huwag kang mag-alala. Ingatan mo ang katawan mo. Lahat yan ay dahil sa babae na Shen Ming. Saan siya ngayon? Saan? Narinig ko, siya at ang anak niya, nagpapagamot sa Haisheng Hospital. Pumunta sa ospital para tapusin. Patayin. Patayin. Pareho silang patayin. Sige, gagawin ko na. Ang boss na ito sa likod, masusing pag-iisip talaga. Ma, sabi mo, ano ba talaga ang gusto niyang gawin, at gumastos ng ganito kalaki? Ma'am, miss, tapos na ang pag-aayos. Aalis na kami. Ma, kanina siya. Ano ang tawag sa atin? Marahil ito ang protokol ng pribadong magarbong ospital. Paumanhin. Mali ang napuntahan. Mali ang napuntahan. Hindi, Maria. Ang ating kwarto ay isa lang sa buong ospital. Hindi tama. Maria, yung kwarto natin, isa lang ito sa buong ospital. Kahit na may hinahanap, hindi nila mahahanap ang kwarto natin. Mukhang may gustong magsagawa ng cop diggers. Kumpirmahin ulit ang lokasyon ng target. Kailangan na nating umalis. Boslin. Tatakas pa rin sila. Ang mag-ina na yan. Minsan, sobrang maingat. Boslin. Talaga bang hindi niyo bala sabihin sa kanila ng direkta? Hindi pa oras. Hala, sino yan? Dalhin mo ang mga tauhan. At sagipin sila. Opo. Boss Chin. Kakater na lang ng lokasyon. Tumakas na sila. Ano ang susunod na gagawin? Mas mabuti pa nga. May sugat sila. Agad kang kumilos kapag may pagkakataon. Papadalan kita ng dagdag na tao. Sa tingin mo, yung pagdala sa atin dito para magpagamot, baka panukala ni Qin Tianming? Parang hindi. Si Qin Tianming, hindi na kailangang mag-effort ng ganyan. Pero yung nakaitim kanina, tiyak na masama ang intensyon. Sino yan? Lassie, magaling. Maganda. Ang bilis pa. Boss, binabati ka ni Boss Chin. Talagang siya nga. Ano? Hindi pa sapat na nasaktan ang kanyang mga kamay at paa.
Gusto pa niyang mas lalong masaktan? Tigilan mo na ang mga salita mo. Huwag kang magpakapalalo. Ang bilis naman. Maria, mauna ka na. Ako ang bahala sa kanila. Mas malala ang tama mo kaysa sa akin. Ano ang kaya mo? Sabay tayong aalis. Maria, Huwag nang mag-aksaya ng oras. Wala sa inyong makakatakas. Mamamatay kayong lahat dito. Kayo ang dapat mamatay. Dr. Chu. Bakit sila nandito? parang sinadya nilang harangan tayo. Wala na tayong choice kundi lumaban. Engel Shen, hindi na kailangang magpakamatay. Doktor ako, ayoko talagang makakita ng mabubuting tao na nagpapakamatay. Pero, pag nagpapakamatay para labanan ang masasama, masaya akong panoorin yon. Mga doktor lang, nakikisawsaw pa kayo. Mga tol, huwag kayong magpahinuhod. Patayin nyo lahat. Sino nagsabing ang mga doktor ay hindi marunong pumatay? Mga kapatid, ihanda ang mga armas. Ngayon, dapat naniniwala ka na sa amin. 8. Ngayon, dapat ngayon ay naniniwala ka na sa amin. Sino ba talaga kayo? Siyempre, mga taong tumutulong kay ate. Sa Feng City, maliban kina Luo Heng at Qin Qianming, sino pa ang makikipag-away kay ate? Ang sinumang iba pang taong may konsensya. Normal lang na, tumulong kay ate. Hindi ba? Alam mo rin pala, sina Lu Heng at Kim Chayanming. 8. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Mas mabuti siguro na bumalik muna tayo sa kwarto at doon mag-usap. Boss Chin, natalo na silang lahat. Walang natira. Tang, mga tang, kahit isa sa kanila, hindi kayang talunin ang isang doktor. Pagkalipas ng napakaraming taon, ganito ka pa rin, hindi mapakali. Bro Luo, ikaw, bumalik ka na. Kung hindi pa ako babalik, baka patay ka na. Sa kamay ng babaeng yon, alam mo ba? Dapat noon pa, hindi ko na ipinagkatiwala sa'yo. Ang mga negosyo sa Feng City, duwag. Bro Luo, hindi ko kasalanan ito. Yung babaeng si Shen Mei, kahit anong gawin, hindi mamatay-matay. Parang halimaw. Sa napakaraming taon, walang kwenta ang pinagdaanan mo. Ano? Sino nagsabing para patayin ng isang tao? Kailangan ng patayan? May paraan ako para kay Shen Mei. Ikaw, dati kang doktor sa digmaan. Ang laki talaga ng ginastos ng boss ninyo. Hindi lang doktor, kailangan mo ring maging gwardiya. Ang boss namin ay galing sa mundo ng gangster. Siyempre, maraming kaaway. Nandito ako. Ligtas kayo. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung sino ang boss ninyo? 8. Tungkol dito, ang boss namin ang gusto niyang magsabi sa'yo. Pero, naniniwala ako na sa talino mo, ate. Nahulaan mo na siguro. 8. Liura Shenhan, magpahinga muna kayo. Maria, alam mo na ba kung sino iyon? Tatanungin ko siya ng personal. Ate May, Xiaohan, nakauwi na kayo. Ayos lang ba kayo? Ma, tingnan mo, dumating na naman. Si Jilin para magpakitang gilas. Xiao Han, bumili ka muna ng gulay. May sasabihin ako kay Ilin. Xiao Han, pumunta ka at bumili ng gulay. May sasabihin ako kay Teacher Lin. Teacher Lin, kahit anong mangyari mamaya, kung ano man ang itanong ng nanay ko, kailangan mong sabihin ang totoo. Ha? Teacher Lin, umupo ka. Nauuhaw ka ba? Uminom ka ng tsaa. May Gia, anong ginagawa mo? Aayusin ko lang. Hindi ba't mahina at palabasa ka? Guro ka sa universidad, di ba? Ang galing mo pala. May Gia, bago ka lang gumaling sa sugat mo, huwag ganyan. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin.
Ate May, ano bang nagawa ko sa'yo? Ang laki ng galit mo. Nahuli na siguro, Lin. Nagpapanggap ka pa? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam, Guro Lin? Hindi ko talaga alam. Nitong 2 araw na ako'y nasugatan. Ang mga inayos para sa akin ni Guro Lin, napakalinaw. Tapos sasabihin mo hindi mo alam? Talagang hindi ko alam. Ano bang pinagsasabi mo? At saka, Ate May, tawagin mo na lang akong Jicho. Ang Zichu, tawagan yan ng magkaibigan. Ngayon, wala na nga tayong pinakabatayang tiwala sa isa't isa. Magkaibigan pa kayang pag-usapan? Ate May, ang init ng ulo mo ngayon. Hindi na kita gagalitin. Babali na lang ako bukas. Huwag kang umalis. Ate May, seryoso ka talaga? Ayoko sa mga nagsisinungaling sa akin. Mag-ingat ka. Ate May, totoo, hindi kita niloloko. E di ipaliwanag mo ng maayos. Noong college ako, noong nasa kolehiyo pa ako, elective ko ang martial arts. Sa edad natin ngayon, mahalaga ang pag-eehersisyo para lumakas ang katawan. Nagdadahilan ka pa rin. Guro Lin, napakaingat mo. Sa salamin mo ha. Malubha ang astigmatismo ko. Kapag wala itong salamin, para na akong bulag. Ang lente para sa malubhang astigmatismo. Ang nipis pala nito. Guro Lin. Para itago, ang tunay mong itsura, di ba? Ate May, may mga bagay. Hindi pa tamang panahon. Ano ginagawa ninyo? Nanay. Guro Lin. Ganito ba ang laro ninyo? Xiaohan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Xiaohan, huwag kang magkamali. Ako at ang nanay mo. Ay, mga adult na tayo. Naiintindihan ko. Sa totoo lang, ang ganito, masaya ako. Dahil, magkakaroon na ako ng tatay. Guro Lin. Umuwi ka muna. Pag-usapan natin ang bagay natin sa susunod. Ate May, talagang hindi ko sinasadya na itago sa'yo ang mga bagay na gusto mong malaman. Malapit na magkaroon ng sagot. Nanay. Hindi pa rin niya sinabi. Hindi pa rin niya sinabi. Kapag ganito ang sitwasyon, mas malamang na siya ay taong may malaking impluensya. Pero, bakit kailangan niyang ilihim sa amin? Siguro dahil malaki ang agwat ng estado. At iniisip niyang hindi kami karapat-dapat. Sa tingin ko, Guro Lin, ay hindi ganoong klaseng tao. Ate. MS Shenhan. Ikaw ba ay? Ako, para sa President Chin, ay nagpapahatid ng pagbati. Hanggang ngayon, naghahanap ka pa ng kamatayan. Ay. MS Shenhan, huwag kang magkamali. Hindi ako dito para makipag-away. Ako ay dito para mag-usap ng negosyo. Sa ganitong kalagayan, ano pa ang negosyo na dapat pag-usapan? Noon, nabanggit ni President Chin sa inyo ang 1 milyon. Umalis sa Feng City. Sa ngayon, bilang pagpapakita ng sinseridad, nadagdagan ang halaga, 5 milyon. Ano sa tingin mo? Naaalala ko, sinabi ko rin. Ang mga masasamang tao na ito ay hindi dapat mamatay lahat. Ako ay hindi aalis. Ate, huwag kang magmadaling tumanggi. Basahin mo muna ang dokumentong ito. Kayong dalawa, walang hiya. Ang Chin Corporation ay gumastos ng malaking halaga para bilhin ang buong kalye na ito. Ang lahat ng mga tindahan ay dapat lumipat sa loob ng 1 araw. Ngayon,
Lahat sila ay lumipat na. Kayong dalawa lang ang natira. Kung hindi kami aalis, Kung lilipat kayo, ang Chin Corporation ay magbibigay ng kompensasyon sa inyo. Kung hindi kayo lilipat, dadala kami ng mga excavator. Kahit gaano kagaling ang dalawa ninyo sa pakikipaglaban, hindi kayo makakapunit ng excavator gamit ang kamay. Kung saan kami pupunta ay hindi importante. Pero ang pagpapaalis sa stall na ito, nakakahiya sa mama. Magdesisyon na kayo agad, kayong dalawa. CJ, sasagot ako sa inyo ngayon. Mamamatay kayo. Maghintay lang kayo sa pagpapaalis. Sir Lin, mukhang gagawa sila ng aksyon. Napakalaking galaw. Mukhang bumalik si Luo Heng. Tayo. Hindi na kailangan. Magpanggap pa. Oras. Ay eksakto. Oras. Sakto lang. Boss Lin, matagal na po kayong nagretiro. Sigurado po ba kayo mismo ang kikilos? Mula nang kumilos si Sister May. Nakatakda na. Nasa Feng City. Dapat nang magbago ang panahon. Hindi sila nagsisinungaling. Nilinis na nila ang buong kalye na ito. Wala nang mga kumakain. Nanay, sigurado ka ba na hindi mo tatawagin ang mga matatandang kapatid mo? Personal na away lang ito natin. Kay Qin Tianming, hindi na kailangang isama sila para mamatay. Naiintindihan ko. Nanay, ano man ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Sialan, anong ginagawa mo rito? Egg, ang sama mo namang kasama. May malaking problema sa food stall. Bakit hindi mo kami sinabihan? Iba itong pagkakataon. Hindi mo kailangang makisali sa gulo. Paano kung gusto naming sumali? Ate, nandito na kami. CJ, kung ganito na nga, di na ako magpapakyut pa. Tayo at sila. Pag-uusapan natin to ng buo. Shen Mei, nagdala ka ng ganito para aming tao. Mukhang wala na tayong pag-uusapan. Luo Heng, noon, ikay aking, tinaboy ng parang aso. Ngayon, may mukha ka pang bumalik? Shen Mei, akala mo ba ikaw pa rin ang dating dakilang alin na tinatatakutan ng lahat? Ha? Ngayon, mahigit 20 taon na ang lumipas. Malakas na ang puwersa ko ngayon. Kayong mga babae, ano ang ipanglalaban ninyo sa akin? Boss Lu, wala na silang anumang baraha sa kamay. Sigaw lang ng sigaw. Wala silang kwenta. HMPH, huling tanong ko na ito sa inyo. Kunin ang pera at umalis. O manatili at ipaglaban ang buhay ninyo. Kayong mga masasamang tao, kung hindi kayo mawawala ng tuluyan, hindi ako aalis sa Feng City. Mas mabuti pang magsugatan tayong lahat. Ano man ang mangyari. Sasamahan ko si mama. Talunan. Dala-dalawa lang nasirang makina. Akala mo ang galing-galing mo na? Subukan mo. Halika. Mga walang takot sa kamatayan. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung kaya kong gibain ang lugar na ito. Halika, sugod! Sino man ang manggahas gumalaw kay Shen Mei, pupulbusin ko ng parang tinapa. Nanay. Tungkol kay Jilin. Sabi ko na nga ba, may tinatago siya sa atin. Zeichu. Sarili kong problema ito. Huwag kang makialam. Ate May, nasa opisina lang ako. Hoy, Luo. Tagal nating hindi nagkita. Akala ko patay ka na. Lin Jicho. Akala ko ba, nagretiro ka na? Ano pa ang ginagawa mo rito? Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Winasak ni Ate May ang mga sindikato ninyo. Mahigit 20 maliliit at malalaking negosyo. Noon, oo, nagretiro ako.
Pero ngayon, lumalabas na naman kayo, at nagpapapansin. Kailangan kong gumawa ng aksyon. Hoy, Luo. Tayo lang ba ang maglalaban? O sasabay na rin, ang mga kasama mo? Akala mo ba ngayon, ay tulad pa rin ng mga nakaraang dekada? Nalakas lang ng kamao ang basehan? Lin Jichu. Naluluma ka na. Meron akong, lahat ng aking mga aksyon, ay legal at may basbas. Lin Jichu, kung magkakagulo ka, mayroon akong ganito. Walang makakapigil sa akin, wawasakin ko tong lugar na to ngayon. Hindi mo ba gustong sabihin, na binili mo na, ang buong kalye na ito? Tama ka. Ngayon, ang kalye na ito, kahit na isang uod, ang lumipad dito. Apelyido ko pa rin dapat ang dala, sa loob ng 3 minuto. Kailangan ko ang kontrata ng paglilipat-ari ng Old Street sa Jiangcheng District. CJ, Lin Jichu, baliw ka ba? Napirmahan na namin ang kontrata. Kung bibilhin mo, sa amin mo dapat bilhin. Lin Zichu. Kahit ang Haisheng, kailangan sumunod sa patakaran. Akala mo ba ang mundo ay umiikot sa'yo? Zichu, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero hindi mo kailangang gawin ito. Ang pera ng Haisheng nyo, hindi rin naman basta-basta nakukuha. Ate May, sa edad natin ngayon, kailangan nating mag-iwan ng mga bagay na may saysay. Ang lumang kalye na ito, ang iyong food stall, iyan ang mga bagay na may saysay sa atin. Hindi ko hahayaang sirain ng mga taong ito, ang mga yun. At saka, negosyante ako. Gumagawa lang ako ng mga bagay na sulit. Paano ko posibleng magbibigay ng pera sa mga taong ito? Hoy! Ano? Sisiraan mo ang kontrata? Paano mo nagawa? Kayong naglabag sa kontrata ng walang paabi. Kailangan magbayad ng 10 beses ang halaga ng multa. Kaya mo ba yon? Ang multa? Where? Alamin ninyo kung sino talaga ang lumabag sa kontrata. Kung may lakas kayo, magharap tayo sa korte. Tignan natin kung sino ang magbabayad sa huli. Sinabi kong 3 minuto. 3 minuto talaga. Huwag niyong isipin na, makapagsasabi lang kayo ng ilang matapang na salita, ay mababago ang katotohanan. Kung sinasabi ninyong kami ang lumabag, ipakita ninyo ang ebidensya. Ano? Ang dating may-ari ng distrito. Hindi ba malinaw ang sinabi sa telepono? Ano ang ibig sabihin? Tignan ninyo ang kontrata sa inyong mga kamay. Artikulo 5, Seksyon 2. Ang kontrata, dali. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Ang inyong pagpapabagsak kung magdulot ng pagkasira ng reputasyon sa dating may-ari ng distrito. Ang dating may-ari ng distrito ay muling kukunin ng pagmamay-ari sa distrito at hihingi sa inyo ng bayad para sa multa. Huwag kami kunan. Ano ba ang kinukunan? Ang inyong pagpapabagsak ng walang pahintulot ay naibalita na ng mga pangunahing media outlets sa Feng City at nailathala sa internet. Sinabi ninyong gagamit kayo ng inyong paraan para resolbahin, di ba? Tinutupad ko ang gusto ninyo. Ano? Hindi ba't sinabi ninyong gagamitin ang paraan ninyo para ayusin ito? Tinupad ko na ang gusto ninyo. Ano? Sumusuko na ba kayo? Hindi pa ba kayo aalis? Nandito pa kayo para mahuli ng mga gwardiya. Bumalik kayong lahat. Kanina, ginamit natin ang paraan ninyo. Ngayon, ang paraan ko naman. Ano ang gusto ninyong gawin? Gusto ninyong saktan ako, sa harap ng mga reporter. Matagal na silang nagtutulungan. Nakuha na natin sila. Me, ayon sa desisyon ng Haicheng Group, Mijay, batay sa desisyon ng Hasheng Group, ang Old Street ng Jiangcheng District ay libreng ibibigay sa iyo. Mei Jia, huwag kang mag-alala. Sa buong Feng City, tanging ikaw lang ang makapagtatanggol sa lugar na ito. Mijay, pirmahan mo na. Mei Jia, ngayon, ang kalye na ito ay sa iyo. Ang 2 tao ay nagwawala sa iyong lugar. Ipasa ko sa iyo.
Hindi na ito, isang bagay na para sa akin lang. Ipasa natin sa mga otoridad. Mom, may balita akong natanggap. Ang 2 tao ay nakulong. Ngayon, siguradong matagal ang panahon nila sa loob. Mei Jia, Xiaohan. May hindi magandang balita. Patay na ang Qin Tianming. Ano? Ako ay sumunod na sa utos ni Luo at tinanggap ang lahat ng kasalanan. Nag-promise rin siya na tutulungan ako para makalabas. Malapit na ako makalabas. Shenmi. Gustong patayin ako. Hindi ganoon kadali. Gusto mo akong patayin? Hindi ganoon kadali. Hanap ng kaibigan. May nakita akong isang magandang kaibigan. Hoy, ano nang ingay mo? Akala mo ito ay concert? Anong gusto mo? Alam mo ba sino ako? Huwag kang makialam sa akin. Kapag nakalabas ako, ingatan mo ang pamilya mo. Kuya Qin. Salamat sa iyo na pinanatili mo ang sikreto ni Luoge. Hinihiling ko na panatilihin mo ang sikreto magpakailanman. Mga bantay. Ako'y nagtapat. Ako'y nakapatay. Kahit sino ay makakahula nito. Tiyak na si Luo Heng ay nagdaya sa kanya, na siya'y nagdala ng lahat ng kasalanan. At pagkatapos ay pinatay ang mga tao. Ganon din ang sinabi ng mga security officer. Pero sa paglutas ng kaso, kailangan ng ebidensya. Ngayon ang lahat ng kasalanan ay pinapasa ni Qin Tianming. Si Luo Heng ay nananatiling malaya. Kung ganun, ang ebidensya ay hahanap natin sa sarili. Maaari akong tumulong sa inyo. Ang kapangyarihan ng Hasheng International ay epektibo lamang sa mga sibilisadong lugar. Sa ganitong mahirap na bundok at tubig, malamang ay hindi sakop. Ang mga tirahan ng mga masasamang tao ay nasa mga nayon sa malalim na bundok. Ang buong nayon ay parehong pangalan at angkan. Matibay na pagkakaisa. Noong nakaraan, ang mga nasa taas ay nagsiyasat din. Pero walang nahanap Hindi nakapagtataka na sila'y nagmalaki ng matagal. para mahuli ang pinagmulan ng pagbebenta ng tao. May isang paraan lamang. Ito ay pumasok sa nayon bilang ko. Nanay, ito'y gusto mo. Xiaomi, masyadong pelagroso. Hayaan mo ako. Zeichu, hindi na. Salamat sa iyo sa lahat ng panahon, sa tulong mo sa amin. Pero, hanggang dito na lang. Anong ibig sabihin ng hanggang dito na lang? Mei Jia, galit ka pa sa akin? Galit dahil nagdaya ako sa'yo? Hindi ako ganun kabata. Ang puso mo, alam ko lahat. Pero, ang bagay na ito ay isang hadlang sa puso ko. Sa totoo lang, 2 dekada na ang nakalipas. Dapat ginawa ko ito noon. Pero noon, nagdadalang tawa ko ng senhan. Kailangan kong magkompromiso. Ngayon, oras na para magbalik tanaw sa lahat. Nanay, gusto mo na ba umalis ngayon? Bago tayo umalis, pupunta muna tayo sa isang tao. Nanay, sa tingin mo, Auntie Liang, matapang pa ba siyang makipagkita sa iyo? Tiyak na tumakas na siya matagal na. Hindi, wala siyang mapupuntahan. Masamang babae. Kukunin ko ang buhay mo ngayon. Papatayin kita. Tumigil ka. Bakit hindi ka lumaban? Hinayaan mo lang siyang bugbugin ka. Masamang tao. Akala mo ba talaga, hindi kanya kayang talunin? Siyempre alam ko, kaya niya akong talunin. Pero may mukha ba siya? Tanungin mo siya. Kung may mukha siyang manakit sa akin, Hayaan mo siyang bugbugin ako. Kasalanan ko lahat. Lahat ay kasalanan ko. Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin. ano ang nangyari? Halika. Sabihin mo ng maayos. Ng detalyado. At sabihin mo sa kanya. Sabihin mo. Hindi ko na ipagtanggol ang anak ko. Dinukot siya ni Qin Tianming. Sila. Ginamit nila ang anak ko para takutin ako, para saktan ka. Ginawa ko. Pero ang anak ko, may sakit sa puso siya mula pagkabata. Laging nakadepende sa gamot. Sa pagkakataong ito, natakot siya ng husto. Hindi.
Hindi siya nakaligtas. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Ito ang babaeng ito, ang gumawa ng magandang bagay. Pinawalan niya ang aming pamilyang Wang, ng tagapagmana. Bubugbugin ko. Ano ang masama kung bugbugin ko siya? Ngayon, gusto ko na lang, sakalin siya hanggang mamatay. Ikaw ba ay ang babaeng pinakamakapangyarihan sa Feng City? Si Shen Mei? Ginanyan ka niya. Pero pinagtatanggol mo pa rin siya? Like, bigyan kita ng manual light. Hindi iyon kasalanan mo. Una, dadalhin kita sa ospital. Tara na. Sandali. Huwag kang aalis. Ano pa ba ang gusto mo? Ano, bingi ka ba? Hindi mo narinig? Huwag kang aalis. Pwede kang umalis. Kung may pera ka. Ha? Nawala ang anak ko. Hindi pwede na basta-basta lang ito. Ang anak mo. Kung talagang mahalaga sa'yo, ang anak mo. Bakit? Hindi mo siya pinoprotektahan. Bakit mo pinayagan? Nakidnap siya ng mga tao ni Qin Tianming. Kung hindi dahil sa babae na nagkasala sa napakaraming tao, paano mangyari ang nangyari ngayon? Ito ang babae, kasama kayong dalawa na matagal na nagkakasama, kaya nagkaganito ang kalagayan ngayon. Sa tingin ko, kayong dalawa ay may pananagutan din. Lumapit ka. Umalis. Sandali. Sa akin. Sa akin. Ito ang hair clip ng anak. Noong kidnap ang anak, suot niya ang hair clip na ito. Pero nang ibalik siya, wala na ang hair clip. Bakit nasa iyo ito? Ito, hindi ko alam. Ikaw ba? Ikaw ba? Alam kong nakasakit ako sa maraming tao, kaya lagi kong itinatago ang anak. Palagi kong iniisip. Bakit si Qin Tianming nakahanap sa kanya? Bakit siya nakidnap ni Qin Tianming? Ikaw. Paano naging ikaw? Isang hair clip. Ano ang ibig sabihin? Liang Shi. Wala nang ebidensya. Ano ang pwede mong gawin sa akin? Talaga bang walang makakapigil sa'yo? Akala mo ba talaga wala nang makakapigil sa'yo? Aray, hinilabutan ako sa'yo. Pigilan ako. Ikaw lang. Sasabihin ko sa'yo. Ako ay isang mabuting mamamayan. Hindi ako tulad ninyong mga nasa ilalim ng lupa. Kung makakapal ang mukha mong saktan ako, subukan mo nga, gagawin ko kayong manatili sa loob magpakailanman. Halika't tingnan ninyong lahat. Ang First Lady ng Feng City, nananakit ng mabuting mamamayan. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Pupuntahan ko ang mga kapitbahay para makita nila. Ang First Lady ng Feng City, nananakit ng mabuting mamamayan. HMPH, pigilan mo ako, kayong ilang to lang. Ngayon, hindi lang kayo, hindi makakapigil sa akin. Ako pa, ang maniningil sa inyo ng malaki. Hindi ba't First Lady ka? Siguradong marami kang pera, di ba? Ate. Umalis ka na. Nagtaksil na ako sa'yo, minsan. Hindi na ako pwedeng maging pabigat pa sa'yo. Wang Han. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa'yo. Dati, hindi mo ako inayawan. At pinili mo akong maging pamilya, kaya't sa lahat ng mga taong yun. Ang pagsusugal mo. Paglalasing. Tiyaga kong tiniis. Pero ang hindi mo dapat ginawa, ay saktan ng anak natin. Eh ano naman? Ano ngayon? Papatayin mo ba ako? Tigilan mo yung mga salita mo. Sasabihin ko sa inyo, kung hindi ako makakasingil ng ilang milyon sa inyo ngayon. Walang aalis dito. Nasa ibaba na ang mga taong nanunood. First Lady, kung may tumawag na talaga ng pulis, hindi ka talaga makakaalis. Yung mga inalis ko, na mayaman at makapangyarihan, marami pa. Magbabayad ka sa akin dito. Ate, hindi mo talaga siya pwedeng saktan. Liang Xi. Ate,
Yung mga boss noon, lahat sila may bahid, okay lang nabugbugin sila. Pero iba si Wang Han. Bastos man siya. Pero malinis ang record niya. Kung kumalat ito, hindi mo ito maipapaliwanag. Naririnig mo ba? Ha? Ako ay mabuting mamamayan. Kung sasaktan mo ako, sasagasaan kita. Akala mo takot kami dyan. Oo, wala kayong pakialam dyan. Halika, subukan mong saktan ako. Kung susuntukin mo ako, hihingi ako ng mas malaki. 1,000,000 ang hihingin ko sa inyo. Xiao Han, huwag. Tita Liang, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam kung ano ang mabuti para sa iyo? Tinutulungan ka namin. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Sarili kong problema ito. Kasalanan ko ito. Ako ang bahala. Kasalanan ko ito. Ako ang magbabayad. Ate, alam ko kung bakit ka pumunta rito noon. Nang mahuli ako ni Luoheng. Ipinagbili ako sa isang lugar na tinatawag na Hongshan Village. Doon ang kuta nila. Huwag muna natin pag-usapan ito. Kailangan mong magpagamot, pumunta tayo sa ospital. Si Wang Han, babalikan ko siya. CJ, tara na. 8. Wala na ang mga anak ko. Wala na rin akong ibang inaasahan. Salamat. Sa lahat ng mga taon, Wang Han. HM. Dahil naging mag-asawa tayo. Huling pagkakataon. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kailangan bang ganito? Oo. Tama. Kung hindi ako makakuha ng pera ngayon, hindi ko talaga kayo palalabasin. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Tumawag ka ng ambulansya. Nakita ko talaga. Ang babae, yakap-yakap ang lalaki. Sabay silang tumalon. Sa tingin ko, wala silang pag-asa. Layangxi. 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 Nandito ang ate mo. Layangxi. Ate. Pasensya na. Mapapatawad mo ba ako? Ang pagiging magkapatid ay mas mahalaga pa sa lahat. Tawagin mo ako ng ate. Magiging kapatid mo ako habang buhay. Ate. Sa susunod na buhay, kami pa rin. Magkapatid pa rin. Layangxi. Ang mahal kong kapatid. Ang mahal kong kapatid. Hindi ko inaasahang mangyayari ito. Maria, sa palagay mo, hindi ba dapat na hindi kami pumunta kay Auntie Liang? Ito ang kapalaran niya. Ang mga anak ng mundo ng martial arts. Hindi takot sa kamatayan. Ngunit pinahahalagahan ang utang na loob. Lily, ano ang nangyari? Bakit ka tumawag sa akin sa ganitong oras? Ano? Ayon sa roommate ni Lily, si Lily ng 2 estrangherong lalaki ay dinukot. Tiyak na iyon ang 2 masamang tao. Ang Kin Group ay natalo na ng Haishem. At wala na silang mapupuntahan. Ang tanging pupwedeng puntahan ay ang Hongshan Village. Ibig mong sabihin, ibebenta nila si Lily para sa pera. Halos sigurado na. Kaya, kailangan nating magmadaling pumunta doon. 8. Ang bagay na ito ay masyadong mapanganib. Paano kung hayaan mo muna akong sabihin kay Boss Lin? Ang maraming tao ay magiging sanhi lamang ng pag-alerto sa kaaway. Bukas ng umaga, sasakay tayo sa pinakaunang bus, pupunta doon, at pasok sa baryo. Kuya Chu, salamat sa iyo. Kayo at si Boss Lin ay isang pamilya. Hindi na kailangang magpasalamat. Sa kabuuan,
Mag-ingat kayo. Nalaman ko na ang lahat sa Hongshan Village. Ang base ng mga masasamang tao ay nasa abandoned building sa kanluran ng baryo. Pagdating ng oras, isa sa atin ang papasok at isa ang magbabantay. Pair of kings. Pass. Pair of aces. Pass. Pair of queens. Pair of deuce. Pass. Pass. Kaya mo ba? Natapos na ang paghahanap sa karamihan ng mga kwarto. Walang nakitang clue. Sa hilaga ng second floor ay ang opisina. Baka may ebidensya doon. May tao sa katabing kwarto. Mag-ingat ka talaga. Copy. Babaeng hayop. Anong ginagawa mo? Lakad. Puro nakikita kong gustong tumakas. Ngayon lang ako nakakita nang nag-usap ang pumunta dito. Ngayong araw, may dagdag na kita na naman. Nahuli na ako. Nahuli ako. Bilisan mo. Gets ko. Nanay, nakita ko na ang ebidensya ng krimen nila. Kumpleto ang mga dokumento. Eda, tanghaling tapat, bakit mo isinara ang pinto? Buksan mo ang pinto. Nanay, parang naipit ako sa opisina nila. Mukhang papasok na sila. May balkonahe sa labas ng opisina. Doon ka dumaan. May balkonahe sa labas ng opisina. Doon ka dumaan. Ingat ka. Buksan mo. Ada, buksan mo. Buksan mo. Buksan mo. Naku, may pumasok. Tawagan mo agad ang boss. Hoy, boss. Ate Shenhan, SHH. Ilalabas kita. Tara na. Alis na. Shenhan, bilisan mo. Shenhan, bilisan mo. Pumapasok na ang mga tauhan nila. Alam ko na. Nakuha ko na si Lily. Ate, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Isa na namang biktima. Halika, sumama ka sa akin.
Shenhan, ikaw na naman. Kayo muna ang umalis. Ako ang magtatanggol sa huli. Pero, ate, may mga hawak na kasangkapan ang mga yun. Ikaw. Si ate na ito, mukhang magaling lumaban. Kung mananatili tayo rito, magiging pabigat lang tayo sa kanya. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Halika. Sabay-sabay na kayo. Nakalabas na kayo. Nasaan si Xiaohan? Tita, Ate Han. Nakubkob si Ate Han. Huwag kayong mag-alala. Magkikita rin kayong mag-ina sa lalong madaling panahon. Pero, sa ilalim ng lupa. Gusto mo bang mamatay? Sino ang gusto mamatay? Hindi pa sigurado yan. Mga kasama. So good. Patayin. Tumayo ka. Nasa itaas na ang rooftop. Wala na siyang takas. Sarah. Opo. Huwag kang tumakbo. Tumigil ka. Huwag kang tumakbo. Takbo ka. Bakit ka tumigil? Ha? Wala nang daan. Maria, kumusta na dyan? Maria, Huwag mo nang hanapin ang nanay mo. Naipit na ang nanay mo ng mga tauhan ko. Naipit na ang nanay mo ng mga tauhan ko. Mas malala pa ang kalagayan niya kaysa sa'yo. masama ka. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang mukha mo. Ngayon, hindi na kita palalampasin. Sugod. Sugurin mo siya, ihulog mo siya. Xiaohan, kumusta dyan? Xiaohan, Tumigil ka nga. Mamaya lang, makikita mo na siya sa ilang segundo. Ihuhulog na siya mula sa taas. hahayaan ninyo. Xiaohan, Anong nangyari? mukhang kayo ang talo. Boss Luo, anong problema mo? Lily, ilabas mo ang bata. Baka kayo pa ang madamay. Ikaw, anong ginagawa mo? Tita. Sinunod ko na lahat ng sinabi mo. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Bata, huwag kang maniwala sa masasamang tao. Talagang, wala na talaga akong magagawa. Kung mananatili ako dito, mamamatay lang ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Pakawalan ka? Panaginip lang yan. Dal ninyo. Shenmei, wala ka nang magagawa ngayon, di ba? Huwag kang mag-alala. Malapit nang may padala ang anak mo para makasama ka. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang saktan ninyo si Xiaohan. Xiaohan, Hindi mo inaasahan to, di ba? Hindi mo inasahan na may baril ako, di ba? Xiaohan, kumusta ka? Xiaohan, Maria. Ma, okay lang ako. Pero may baril sila. Saan kita susunod na tatamaan? Sa puso? Sa ulo? O sa braso? O hita? Maria. Baka hindi ko nakayanin. Xiaohan, talon ka na. Sasaluhin kita, anak. Xiaohan, tumalon ka na. Sasaluhin kita, anak. Ma, anong sinabi mo? Tumalon ka na. Shenmei, nababaliw ka na ba? Ikatlong palapag to. May sugat ka. Gusto mo pa ring siluhin siya? Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Maria, sinong nagsasalita? Ano ba talagang nangyayari dyan? Xiaohan, noong nakaraan, nak, hindi kita na ipagtanggol. Kaya ka nasaktan. Ngayon,
Hindi na ako magkakamali. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Sinabi ko sa'yo, ipagtatanggol kita. Maria. Ma, anong nangyayari sa'yo? Ma. Sino ang gumawa nito? Sino yun? Kayo. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo. Nagtiwala ka sa maling tao. Pinilit mong iligtas si Han Ying. Han Ying. Han Ying. Maria. Kasalanan ko ang lahat, pero kahit anong mangyari, ngayong araw na ito, ilalabas kita. Halika. Tumayo ka. Ang tiyaga mo nga namang mabuhay. Ganito kataas ang hinulog mo. Di ka pa rin namatay. Pero ngayong araw, di ka na makakatakas. Masasama sila. Kayo pang mga ordinaryong mamamayan, tutulong pa rin ba sa kanila? Nene, ang inosente mo talaga. Kung walang bumibili sa mga mamamayan, saan kami kukuha ng kita? Mga kapatid, kung makalabas ang tatlong to ngayon, kung makalabas sila, ang kalakalan ng tao ay mabubunyag, mababaril tayong lahat. Ano sa tingin ninyo, ang dapat gawin? Patayin sila, itapon sa labas para kainin ng asong kalye. Patayin, patayin. Sinong may lakas ng loob? Anong hindi ko kayang gawin? Ang lugar na ito, malayo ito. Sino ang mag-aalala? Shen Mei, hindi mo ba iniisip na yung mga matatandang kaibigan mo ay darating pa para iligtas ka? Xiao Han, nasugatan ka. Ihatid mo muna si Wulili. Maria. Huwag ka munang magsalita, dadalhin kita sa labas. Umalis ka muna. Sabay tayong aalis. Tama na, walang aalis. Halika, tig-iisa tayong maghahawak ng asarol. Hatiin ang tatlong matandang babaeng ito. Hatiin. CJ, nakuha na. Boslin, natukoy na ang lokasyon, pero ngayon, hindi maganda ang sitwasyon. Nasugatan ang mag-ina. Sugurin ninyo ang baryo. Agad. Kalmado lang. Kalmado ang lahat. Ilang tao lang ang dumating. Natakot ka ng ganito dahil sa kanila. Tumayo. Saan galing ang mga hamak? Halika. Sige, ipagpatuloy. Marami kami. Hindi ako naniniwala na kayo ay makakapatay sa amin lahat. Wala kayong lakas ng loob para gawin yon. Siyempre wala. Dahil kayo ay mabubuting tao. Paano kayo makakapatay ng tao nang walang dahilan? Pero kami ay iba. Bawat isa sa amin ay may kutsilyo. Patayin kayo. Pagkatapos, hahanap lang kami ng bangin at itatapon kayo. Walang makakaalam. Ang mga tao sa labas ay hindi alam na namatay kayo dito. Mamatay ka. Tumigil. Ate May, Xiao Han. Kumusta na si Ate May? Ate May. Boslin, malubha ang tama ng ate. Si Gawa Shenhan, malubha ang tama ng bala. Kailangang maagapan. Kunin ang ambulansya. Ano pang hinihintay ninyo? Ganun po. Teka, kaya ko pa. Gusto kong makita ang mga masasamang ito na tuluyang mamatay. Saka lang ako mapapanatag. Ganoon din ako. Kung hindi aalis si Mama, hindi rin ako aalis. Ihatid muna ninyo si Lily. Ganun po, dalhin niyo siya. Hangin lang ba kami sa inyo? Sa ilan lang naman kayo? Gusto ninyong makapagdala ng tao? Kayong ilan lang? Gusto ninyong magdala ng tao? Walang pag-asa? Hoy, Lin. Akala mo ba dahil may dala kang? Ilan lang? Makakapagligtas ka na?
Pagliligtas ba ito? Parang nagde-deliver ka lang ng paninda. Matigas ang kalakal ko. Baka hindi mo kayang lunukin. Huwag kang mag-alala. Matibay ang aming mga ngipin. Ang mga klase ninyong kalakal. Kahit ilan pa ang dumating. Kaya naming lahat lunukin. Subukan natin. Sugod, patayin ninyo sila. Tawagin ang mga tao natin. Hayaan mo siyang tumingin sa kalakal. Ang convoy, isugod na. Sino ang nanakit kay Ate May? Ngayon, hindi kayo makakaalis ng Hongshan Village. Si ate, ang ating tagapagligtas sa lumang kapitbahayan. Ngayong araw, para kay ate. Lalaban tayo. Si ate ang bayani ng Feng City. Ngayon, makikipaglaban tayo kasama ang bayani. Laban sa masasama. Hanggang dulo. 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 Ang kalakal kong ito. Kayong mga hayop. Kaya nyo bang lunukin? Maria. Ate May. Bakit? Bakit pa nga ba nahirapan ang mama, nalampasan ang balakid? Sa wakas ay makakapagsimula na siya ng bagong buhay niya. Pero siya, Talagang hahanap ako ng pinakamahusay na doktor. Ng pinakamahusay na gamot. Kung hindi gagaling dito sa bansa, pupunta tayo sa ibang bansa. Kahit maglibot ako sa buong mundo. Gagaling ko si MS, May. President Lin, Emma Shen, naiintindihan ko ang nararamdaman nyo, pero ngayon ang pasyente ay nangangailangan ng pahinga. Ilang araw na rin kayong nagpupuyat, kain muna kayo. Sige. Tara na, Xiaohan. Shen Mei, may ganito ka rin ngayon. Buti na lang noong araw na yon, habang inililipat ang mga masasamang tao, nakaliyas ako sa gulo. Kung hindi, hindi ko makikita ang iyong kahinaan ngayon. Hi! Mahigit 20 taon na tayong nag-aaway. Hindi ka rin naman nagkamit ng magandang kapalaran, di ba? Hindi ba't noong mga panahong iyon, dinala kita at ipinagbili? Kailangan bang ipagdamdam mo sa akin ng napakatagal? Ngayon, ayos na. Baileyado ka na. At wala na rin akong natira. Nasiyahan ka na, nasiyahan ka na. Hindi mauubos ang mga masasamang tao. Basta't may handang bumili. Mananatili sila, magpakailanman. Bakit mo kailangang tutukan ako at tutukan si Qin Tianming? Dahil sa'yo, wala na akong natira. Ang aking Hongshan Village. Ang aking supply chain, lahat nawala. At ako ngayon ay isang wanted criminal. Kapag nahuli, kamatayan ang kahihinatnan. Yamang tatahakin ko ang landas ng kamatayan. Kailangan kong humanap ng kasama. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaan na mamatay ng mabilis at walang hirap. Alam ko na ang lahat sa ospital na ito. Sa oras na ito. Walang darating para mag-rounds. Kaya nga, huwag kang umasa na may sasaklolo sa'yo. Pipirasuhin kita ng paunti-unti, hihiwan ang iyong katawan. At pababayaan kang mamatay ng dahan-dahan. Luo Heng, sinabi ko sa'yo, mga masasamang tao, hindi mamatay lahat. Hindi ako babagsak. Paano kaya? Paano mo nakakaya na tumayo pa? Hindi ba sinabi ng mga doktor? Anong sinabi?
Mga doktor dito. Alin sa mga doktor dito hindi tao ko? Luo Heng. Nagkita na ulit tayo. Nagplano kayo para lokohin ako. Wala talaga siyang problema. Hindi talaga siya nakatulog. Ngayon mo lang nalaman? Napakatanga mo. Ano? Kailan kayo nagplano? Simula nang malaman namin sa balita na hindi ka nahuli. Nagplano na kami. Alam na alam namin, pupunta ka para guluhin ang mama. At, napakatagal mo pa dumating. Ilang araw ako sa ospital. Ang sakit ng katawan ko. Anong gagawin mo? Gagamitin ka. Para mag-exercise. Huli ka. Mag-init muna tayo ng katawan. Ano nang nangyayari? Gusto mo bang tumalon sa bintana? Napakataas ng gusaling ito. 2 beses na akong tumalon. Hindi ako natatakot. Ikaw pa, isang lalaki, ang matatakot. Halika, tulungan natin siya. Tumigil ka. Huwag kang lalapit. Luo Heng, tumigil ka at umatras. Akala nyo wala akong backup plan? Wala akong plano? Gusto nyo pa akong hulihin? Ang makakahuli sa akin, wala pang ipinapanganak na kayang hulihin ako. Tumigil ka, huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Halika. Shen Mei. Sige, gawin mo. Suntok. Ma, huwag ganyan. Baril yan. Ano naman kung baril? Kahit baril yan, may lakas ba siyang iputok? Nababaliw ka na ba? Pumatay nga ako rito para sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ako mag-aaksyon. E di subukan mo. Aray, Laro ang baril lang. Ang dala mo. paano mo nalaman na peke? Kung may baril ka pa, bakit kanina? Takot na takot kang tumalon sa bintana? At saka, itong kamay mo na walang hawak na baril. Nanginginig ng nanginginig. Sa mga yan pa lang, mapapatunayan na. Peke ang baril na ito. Ate. Sisuko na ako. Ikaw ang karapat dapat maging ate sa Fang City. Luo Heng, ayaw ko ng pagsusuko mo. Gusto kong mamatay ka. Dalhin niyo ang taong ito. Opo. Ate, patawarin mo ako. Ate, patawarin mo na ako. Ate. Narito ang beer. Table number 2, 3 bote ng beer. Salamat po, boss. Sige, Salamat po, tito. walang anuman. Ingat po kayo. Kung may kailangan pa po kayo, sabihin nyo lang. Sige po, salamat po. Jilin. Ikaw, ang presidente ng Haisheng. Isang alamat sa mundo ng negosyo. Araw-araw ay narito sa amin, bilang waiter. Nasanay ka na ba? Nasanay na. Nasanay na talaga. Para lang suyuin ang nanay ko. Todo ang effort mo. Ah, Kapag sinsero ang puso, nabubuksan ng kahit anong pinto. Ikaw, abangan mo na lang. Wala ba kayong ginagawa? Lumalamig na ang pagkain, hindi pa inihahain. Narito na. ate, tulungan mo ako. Sila, masasama sila. Pinapayuhan kita. Huwag kang makialam. Kung hindi, sasabog ko pati ang inyong tindahan. Hoy, may 2 pang matatanda. Gusto niyo ring mamatay. Anong ginagawa nyo? Ilagay ang kamay sa ulo, mag-squat. Ang Feng City ay hindi lugar para sa inyong kalokohan. Dalhin silang lahat. Bilis. Lakad. Sige. Maria, may gobyerno na. Ngayon, ang mundo ay maayos na maayos. Hindi na kailangan ng isang babaeng mandirigma na tulad mo. Oo nga. Mula ngayon, tayo'y magiging payapa na lang at magretiro sa mundo. Mamuhay na lang tayo ng tahimik. Sa Feng City, wala nang number 1 sister.